Sa Pilipinas, ang dekada 90 ay ang ginintuang panahon ng mga Tagalog-dubbed na anime ng World Masterpiece Theater. Ang kwento ni Nelo ay tumatak sa puso ng mga Pilipino dahil sa mga pagpapahalaga tulad ng pagmamahal sa lolo, matinding kahirapan, at matibay na pananampalataya. Kaya ang kanyang malungkot na katapusan ay naging bahagi ng ating pambansang alaala. Para sa lahat ng mga batang dekada, 90 na lumaki kasama sina Nelo at Patracie, narito ang isang paglalakbay sa nakaraan, sa kwentong parehong sumira at nagpagaling sa ating mga puso. Naaalala mo pa ba ang mga tahimik na hapon na ginugol sa harap ng TV? Pinapanood ang mga windmill ng Flanders na umiikot sa kalangitan. Si Nelo, ang batang nangangarap maging isang mahusay na pintor, at si Patracie, ang tapat na aso na naging higit pa sa isang kasama. Sila ang mga mukha ng pag-asa at pagtitiyaga para sa buong henerasyon ng mga batang Pilipino. Para sa atin, hindi lang ito basta cartoon. Nakita natin ang ating sarili sa kanilang paglalakbay. Alam mo yon, ang pagmamahal ni Nelo sa kanyang lolo Jehan ay sumasalamin sa ating malalim na pagmamahal sa ating mga nakatatanda. Ipinakita nito sa atin na kahit mahirap ang buhay, basta may pamilya at sipag at tiyaga, kaya mong harapin ang anumang pagsubok. Pinapaalala sa atin ni Patracie na ang aso ay hindi lang bantay sa gate. Sila ay miyembro ng pamilya na nananatili sa ating tabi sa hirap at ginhawa. Napakalakas ng kanilang samahan, kaya't lumampas ito mula sa ating mga TV screen patungo sa totoong mundo. Kung bibisitahin mo ang Cathedral of Our Lady sa Antwerp, Belgium ngayon, makikita mo ang isang magandang puting marmol na eskultura na inialay sa kanila. Ipinapakita nito sina Nelo at Patracie na payapang natutulog ng magkasama, nakabalot sa kumot na gawa sa mga batong nilakaran nila araw-araw. Ito ay isang lugar kung saan ang mga tagahanga mula sa buong mundo, lalo na ang mga Pilipino, ay pumupunta upang magbigay-pugay sa pinakamataas na simbolo ng pagkakaibigan. Naaalala pa rin natin na malinaw ang tunog ng kanilang kariton ng gatas sa mga batong kalye tuwing umaga, at ang matibay na pangarap ni Nelo na makita ang mga obra maestra ni Rubens sa loob ng katedral na iyon. Bagamat ang kanilang kuwento ay paulit-ulit na nagpayak sa atin, ang bantayog na iyon sa Belgium ay paalala na ang kanilang kuwento ay hindi nagtapos sa kalungkutan. Nagtapos ito sa isang walang hanggang yakap na hindi malilimutan ng mundo. Kahit ngayon, ang pagkarinig ng panimulang musika o ang pagkakita sa isang aso na kahawig ni Patracie ay nagbabalik sa atin sa mas panahon. Pinapaala nito sa atin na sa mundong minsan ay hindi maganda. Ang init ng isang tapat na kaibigan ay sapat na upang panatilihing maliwanag ang iyong espiritu. Ang kanilang kuwento ay isang walang hanggang paalala na ang kabaitan at pagmamahal ang pinakadakilang obra maestra na maaari nating likhain. Salamat Nelo at Patracie sa pagtuturo sa amin kung paano magmahal ng malalim at mangarap ng buong tapang. Mananatili kayong isang pinahalagahang bahagi ng aming pagkabata. #90sKids, #ADogOfFlanders, #Nelo and Patracie, #Nostalgia, #PinoyChildhood, #Loyalty, #Heartwarming, #Batang90s, #Antwerp.